Kailangang ihanda mo ang iyong sarili at alagaan dahil mamayang gabi, ikaw ang bubusog sa aming lahat. Magkakaroon tayo ng malaking piging mamayang gabi. Muli na namang masasayaran ng sariwang dugo at karne ng taong nayanggaw ang ating mga lalamunan. Walang yaka! Dahil sa inyo, naulila ako sa aking ama't ina. Kaya humanda kayo sa puot at galit ng isang anak ng nardong putik! Napakasipag ng binatang si Sandro pagdating sa larangan ng pangingisda. Umaga hanggang hapon siya ay pumapalaot at talaga namang hindi siya uuwi hanggat hindi siya nakakahuli ng sapat na isdang maibebenta sa palengke. Mas lalo pa siyang sumipag nang makilala niya ang nililigawang dalaga na si Christine. Isa ding tindera ng isda sa palengke na kadalasang pinagpapaangkatan niya ng nahuhuling mga isda. Sinasabi ng mga ibang mangingisda na may lihim na pampaswerteng tanga ng binata sapagkat hindi nila ito matalo sa paramihan ng mga nahuhuli. Mapaalimango man yan o kahit anong klaseng lamang dagat. Mas lalong umigting ang hinala ng mga kalalakihan sa binatang mangingisda dahil sa ayaw nitong may kasama tuwing siya ay papalaot. Sa isip-isip nila ay baka mabisto ang ginagawang orasyon o ritual ni Sandro kapag meron itong kasama sa iisang bangka. Malimit din nila itong inoobserbahan sa laot kapag malapit sila sa kanya at kadalasang tinatabihan nila ang lambat na nilatag nito. Pero kahit anong gawin nila, kapag iniahon na nila mula sa tubig ang kanya-kanya nilang panghuli ng isda, si Sandro pa rin ang may huling pinakamarami. Dala ng matinding inggit ay nagawa ng mga kalalakihan ang isang masamang plano laban sa binata. Balak nila itong dalhin sa matagal nang naibaon sa limot na isla na nung unang panahon ay napabalitang pinamumugaran ng mga aswang. Napagkasunduan ng mga mangingisdang kalalakihan na yayain si Sandro na mangisda malapit sa islang yun. Dahil sa walang kaalam-alamang binata sa kwentong kababalaghan na nakapaloob sa islang yun, ay pumayag naman siya. Palihim namang napangiti ang mga inggiterong mangingisda dahil tiyak na silang magtatagumpay ang kanilang maitim na binabalak kay Sandro. 12:00 pa lang ng hating gabi nang nagsimula silang pumalaot. Sinabihan nila si Sandro na sundan na lamang sila nito sa pamamagitan ng gaserang sisindihan nila. 5 oras din kasi ang itatagal ng kanilang biyahe, kaya mga 5:00 na sila makakarating doon. Saktong sa oras ding yun sila maglalatag ng lambat habang hindi pa sumisikat ang araw. Nang makarating sila sa lugar, ay huminto muna sila sandali para hintayin si Sandro. Nang makalapit naman ang binata, ay doon nila ito sinabihan na doon na lamang siya maglatag ng lambat at sila ay didistansya ng bahagya para hindi magkabuhol-buhol ang kanilang ilalatag. Dahil sa tiwala naman si Sandro ay pumayag kaagad ito. Inumpisahan na din niyang ilatag ang mga dalang lambat sa tubig. Hindi niya tuloy na malayan ang pag-iba ng direksyon ng kanyang mga kasamahan, lalo na nang patayin nila ang sindi ng gaserang dala nila. Dahil sa sanay na sa laot at kinatandaan na nila ang buong karagatan, madali na lamang sa kanila ang tumbukin ng direksyon pauwi. Hindi kagaya ni Sandro na pagsapit ng umaga, maski makita niya ang buong paligid, ay wala siyang makikita ni anong bakas mula sa kanilang lugar, kung hindi puro tubig lamang. Nagtawa na naman ang mga kalalakihan dahil sa tagumpay ng kanilang misyon.
Nakasanayan na din ng mga mangingisda na pagkatapos ilatag ang mga lambat, ay iidlip muna ang mga ito. At kapag naramdaman na nilang mataas na ang sikat ng araw, saka pa lamang sila gigising para iahon yun. Pero napabalikwas si Sandro dahil hindi niya matanaw maski saang banda ang mga kasamang mangingisda. Tanging ang nag-iisang isla ang kanyang nakikita. Mang Bert! Kuya Kaloy! Yung Pedring! Nasaan kayo? Hoy! Sumagot naman kayo! Pero walang natanggap na tugon ng binata. Doon na siya nagsimulang daluyan ng takot sa katawan. Kaya naman dali-dali niyang iniahon ng mga lambat na nilata. Magkahalong tuwa at lungkot naman ang sumunod niyang naramdaman. Sapagkat napakarami, malalaki at iba't ibang klase ng isda ang kanyang nahuli na ngayon niya lamang naranasang makuha. Nasa 2 kilo kasi ang bawat piraso ng mga isdang yun. Pinakamaliit ay 1 kilo ang bigat ng timbang. Maraming ang huli. Hindi ko naman alam kung paano ang pauwi sa amin. Sayang naman. Pero teka, wala kayong tao sa islang ito? Siguro naman, meron. Teka, papapang na muna ako para makapaglakad-lakad. Baka sakaling may makita ako makapagturo sa akin ng direksyon pabalik sa amin. Pero dahil sa dami ng kanyang nahuling isda, hindi niya namalayan ang mabilis na paglipas ng oras. Nalibang kasi siya sa pagtanggal ng isdang mga nahuli sa lambat. Kaya pati ang kanyang gutom ay hindi na niya namalayan pa. Mabuti na lamang at may dala siyang styrofoam na 2 na may kargang mga yelo. Pero hindi pa rin yun sapat para mapanatili niyang sariwa ang lahat ng isdang nahuli. Ang iba ay sa sahig ng bangka na lamang niya ito inipon. Nang matapos siya sa ginagawa, ay doon pa lamang kumalam ang kanyang tiyan. Dahil sa malapit naman siya sa isla at medyo lumalakas na ang hangin, ay sinagwan niya na lamang ito. Pagdating niya sa pampang, kaagad siyang bumaba. Dala-dala ang maliit na angklang may lubid, saka inihagis sa buhangin. Nagugutom na talaga ako. Mabuti na lamang. May dala akong posporo. Makapagsiga nga muna para may papag-ihawan ng isda. Naghanap muna at nag-ipon ng mga tuyong sanga ng kahoy ang binata. At nang matansya niyang sakto na yon para makaihaw ng kakainin niyang isda, ay kumuha na siya ng tuyong damo at saka sinindihan. Pinalipas muna niya ng ilang minuto at nang magbaga na ang mga nasusunog na kahoy, doon niya ipinatong ang isang isda na may kalakihan para maumpisang ihawin. Nang maluto, kaagad niya itong nilantakan. Nagpasalamat pa siya sa Diyos dahil sa naitawid niya ulit ang kanyang gutom. Pagkatapos kumain, tumayo si Sandro saka tinignan ang anino. Nasanay kasi sila na ginagamit ang anino at araw bilang kanilang orasan. Mga 2:00 na pala ng hapon. Maggagabi na naman. Kailangan ko muna makahanap ng matutuluyan. Baka kasi may magpakita pa ditong mabangis na hayop at lapain ako. Nako, Sandro. Bawal ka pa mapahamak at mamatay, no? Aasawahin mo pa si Christine at aanakan ng 3. Natatawa na lang din ang binata sa sariling mga sinabi. Sa pamamaraan lang din na yon, ay nagawa niyang iwaglit muna pansamantala ang takot na nararamdaman. Baka kasi mangyari ang kanyang mga iniisip at magawa ang isang bagay na pilit niyang iniiwasan. Pagkatapos apulahin ang ginawa niyang apoy, tumayo na siya para maglakad-lakad sa isla. Habang papalapit sa pinakamasukal na parte ng gubat, bumungad sa kanya ang napakaraming langaw.
na kapag dumampi sa kanyang balat ay may mabahong pulang likido na dumidikit dito na halos magpabaliktad ng kanyang sikmura. Dahil sa mas lalo yung sumasangsang, hinubad niya na muna ang damit saka itinali sa banda niyang ilong. Nang wala na siyang maamoy, muli niyang ipinagpatuloy ang paglalakad. Doon tumambad sa kanya ang mga laman loob at mga buto na may mga laman pa na hindi matukoy kung anong hayop o nilalang. Hindi rin kasi niya matagalang titigan ang mga yon dahil baka tuluyan na niyang ilabas ang nakaing isda dahil sa labis na pandidiri. Hindi na lamang niya pinansin ang mga yon, lalo na nang makita niya ang isang usok na nagmumula sa may hindi kalayuan. Ayun, mukha ngang may sibilisasyon ng islang ito. Ayos. May masinisilungan na din ako pagsapit ng gabi. Sana nga lang may magmagandang loob na patuloyin ako sa bahay nila. Mas dinoble pa ng binata ang bilis ng kanyang paglalakad hanggang sa marating na niya ang isang tila maliit na baryo na pawang gawa sa dayami ang mga ito. Mawalang galang na po sa inyo. Ipagpaumanhin nyo kung maabala ko po kayo sa inyong mga gawain. May gusto lang po sana akong itanong dahil naliligaw po ako dito sa isla ninyo . Pagbaling ng tingin ng mga tao kay Sandro, gumuhit sa kanilang mga mata ang nabuhay na saya. Para bang nakakita sila ng masarap na klase ng pagkain at halos hindi na nila maiwasan ang maglaway habang nakangisi. Kung hindi dahil sa isang dalagang nagsalita ng malakas. Magbalik ang lahat sa trabaho. Paggabi na, kaya kailangang matapos na ang lahat ng gawain. Magmadali kayo! Matigas ang boses ng dalagang inutusan ang mga kasama. Sa wari ni Sandro ay kaedad niya lamang ito. Kumusta ka, kaibigan? Ako nga pala si Marta, ang namumuno sa mga naninirahan dito sa islang ito. Tumuloy ka muna at baka mapano ka dyan sa labas ng aming lugar. Ako naman si Sandro. Ikinagagalak kitang makilala, Marta. Gusto ko lang sana magtanong kung alam niyo yung pabalik sa aming lugar. Isa pa'y nakakahiyaman. Makikiusap sana ako na makikituloy muna maski ngayong gabi lang. Kung ganun ay naliligaw ka? At base sa iyong itsura, isa kang mangingisda. Tama ka, kaibigan Marta. Tamang-tama. Nag-iisa lang ako sa bahay ko. Maluwag kitang tinatanggap doon. At tungkol naman sa iyong lugar, mamaya na natin pag-usapan ang bagay na yan. Halika muna, palubog na kasi ang araw. Masyado nang delikado ang kagubatan. Masyadong delikado? Ano ba ang ibig mo sabihin, Marta? At saka, hindi ba nakakahiya? Babae ka tapos lalaki akong na nasa iisang bahay. Wala bang magagalit? Ano ka ba? Walang mali siya sa aming taga rito ang ganun. At wala namang magagalit. Sa loob na lamang natin ipagpatuloy ang pag-uusap na ito. Halika na? Sumunod naman si Sandro sa bagong kakilala. Hindi naman nakatakas sa kanya ang malalagkit na tingin ng mga nagdadaang residente doon. Ang iba pa'y nagpapakawala ng nakakalokong ngisi sa mga labi. Pagpasok sa bahay ni Marta, sumunod si Sandro. Doon ulit nila inumpisahan ang pag-uusap. Unang katanungan ng binatang mangingisda ay ang napansin niya sa mga residente sa lugar na yon. Marta, ganun ba talaga yung mga nasasakupan mo kung tumingin? Para kasing anumang oras susugurin ako . Halatang nagulat si Marta ng bahagya, pero pinalitan din niya ito ng paghalakhak. Pasensya ka na sa mga inasal nila ha. Sa katunayan kasi niyan, may napadpad na din dito sa amin na isang kagaya mong binata rin.
Mangingisda din siya sa pagpapakilala niya. Pero pagsapit ng gabi, nagulantang kaming lahat dahil biglang nagbago ang anyo niya. Bigla siyang naging isang mabangis at napakadelikadong nilalang. Sa narinig ay napalunok ng malaki si Sandro na halos hindi magkasya sa kanyang lalamunan ang naipong laway. Anong klaseng nilalang naman yun? May mga nasaktan ba siya? Meron. 5 ang nagawa nitong masugatan at isa naman nalapa. Sa pagkakatukoy namin, isa siyang aswang. Napatay namin siya pero hindi pa rin kami nagpakakampante. Baka kasi may mga kasamahan siyang magpunta dito para ipaghiganti ang kamatayan ng lalaking aswang na yon. Kaya pasensya ka na kung gano'n na lamang ang inasta ng mga nasasakupan ko. Kaya pala halos masugatan na ako sa mga tingin nila kanina dahil may nangyari palang karumal-dumal sa nakaraan nyo. Pasensya na rin kung naghinala ako sa inyo ha. Ayos lang yon. Sige na, magpahinga ka na muna dyan. Mamaya, dadalang kita ng makakain. At bukas na bukas din, sasamahan ka namin sa tabi ng dagat upang ituro sa iyo ang direksyon na tatahakin mo pa uwi. Maraming salamat, Marta. Ngumiti lamang si Marta, saka lumabas na ng bahay. Marahan namang umupo sa isang katre si Sandro, saka unti-unting humiga. Dala ng pagod ay hindi na niya namalayan nang siya'y makatulog. Nagising siya dahil sa mga kakaibang tunog ng tambol sa labas. Parang may piyesta silang dinadaos. Sa isang lamisita, nakita ni Sandro ang isang platitong kamote na halatang para sa kanya nakahain. Pumulot siya ng isa, saka inamoy-amoy muna. Hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman pagkatapos nun, sapagkat napakasangsang na amoy ang sumalubong sa kanyang ilong na para bang nabubulok na karne. Walang pagkakaiba sa amoy na sumalubong sa kanya sa bungad ng kagubatan. Grabe. Doon din yata nila kinuha yung mga kamoteng ito ha. Pero wala naman ako nadaan ng mga halamang kamote kanina. Baka hindi ko lang siguro napansin. Ay nako, hayaan ko na nga lang. Total, tawalan na ako nagkaana. Tumayo si Sandro, saka gumawa ng maliit na awang sa dingding ng bahay para silipin ang kaganapan sa labas. Doon ay kitang-kita niya si Marta na nakaupo sa isang trono habang masayang nanonood sa mga kababaihang sumasayaw sa kakaibang tunog. Makalipas pa ang ilang sandali ay unti-unti nang sumama ang panahon. Nang mag-umpisang bumuhos ang ulan, saka pa lamang naghiwa-hiwalay at nagsipagpasukan sa loob ng kanilang mga tahanan ang mga tao. Pabalikwas namang bumalik mula sa pagkakahiga si Sandro. Eksaktong pagpasok ni Marta sa loob ay naabutan niyang mahimbing na natutulog ang binatang bisita. Nalingid sa kanyang kaalaman ay nagtutulog-tulugan lamang pala. Pinansin din ni Marta ang laman ng platito. Kulang ng isang piraso yon. Kaya sigurado siyang nakakain na si Sandro ng kamoteng mayanggaw. Matulog ka lang, Sandro. Bukas ng gabi, pagdating ni Nanay Maria, magbabago na ang iyong buhay. Sa ngayon namnamin mo muna ang sarap ng pagiging ikaw. Pero mamayang gabi, kami naman ang makakatikim ng kasarapan. Hindi naman talaga nakakain si Sandro ng kamoteng mayanggaw. Sigurado na siya ng mga sandaling yon na nasa panganib ang kanyang buhay. Pinilit ng binata na hindi makatulog. Ang gusto lang niya ay ang pakiramdaman ang paligid. Maya-maya pa ay isang malakas na tila pagaspas ng isang pakpak ang maririnig sa labas. Tumila na rin ang ulan ng mga sandaling yon, kaya nagsilabasan ulit ang mga residente doon, kasama ni Marta. Pagkalabas ay muling bumangon si Sandro
para sumilip sa awang na kanyang ginawa. Saka pa lamang niya napagtanto na ang naririnig na lumilipad ay isa palang manananggal na nakadapo na sa pang-ibaba nitong katawan. Maligayang pagbabalik, Nanay Maria. Mabuti naman po't pinaunlakan ninyo ang aking imbitasyon. Maaari ko bang pahiyain ang anak kong prinsesa ng mga aswang? Marta, nasaan ang binatang tinutukoy mo? Nasa loob po ng aking bahay. Mahimbing nang natutulog pagkatapos niyang kumain ng kamoteng mayanggaw. Sinisiguro ko na kinabukasan, sunod-sunura na siya sa ating mga kagustuhan. Magaling. Matalino ka nga talaga, anak. Manang-mana ka sa akin. Ibig sabihin nito, magkakaroon tayo ng malaking piging mamayang gabi. Muli na namang masasayaran ng sariwang dugo at karne ng taong nayanggaw ang ating mga lalamunan. Sigurado yan, Nanay Maria. Sigurado yan. Mga sinungaling pala ang mga ito. Sila pala ang mga aswang at pawang. Imbento lamang ang kanilang mga kinuwento sa akin. Lagot na. Mukhang hindi ko mapapanindigan ang aking pangako. Kung sakali man patawad po, Ama. Lalong-lalo na sa iyo, Ina, kung saan man kayo naroon ngayon. Kung gagawin ko ang bagay na yon ay upang mailigtas ko ang aking sarili sa tiyak na kapahamakan. Gusto ko po kasi makita sa Christine ang magiging manugang nyo at magiging ina ng mga apo nyo balang araw. Kaya sana, patnubayan niyo po ako sa pagsubok na ito. Bumalik na sa pagkakahiga si Sandro matapos niyang kausapin ang mga magulang sa kanyang isipan. Payapa na rin niyang ipinahinga ang sarili sapagkat tiwala siyang hindi siya aanuhin ng mga aswang ng gabing yun dahil sa susunod pang gabi siya gagawing hapunan. Kinabukasan ay tila walang kaalam-alam sa mga nangyayari si Sandro na lumabas ng kwarto. Nag-iba na rin ang pakikitungo ng mga residente doon sa kanya. Maluwag ang pagkakangiti ng mga ito habang siya ay binabati ng magandang umaga. Laking pag-aakala kasi ng lahat na nasa ilalim na ng pagkayanggaw ang binata, kaya hindi na nito magagawa at maiisip na tumakas pa sa isla. O Sandro, kising ka na pala. Kumusta naman ang pakiramdam mo? Ayos lang po, mahal na prinsesa. Inumpisahan na ni Sandro ang magpanggap na parang nayanggaw na talaga siya. Lumapad naman ang ngiti ni Marta dahil sa inaasta ng binatang naligaw sa kanilang isla. Magaling, magaling. Halika at sasabihin ko ang mga hindi mo dapat gawin upang hindi ka mapahamak. Kailangang ihanda mo ang iyong sarili at alagaan dahil mamayang gabi, ikaw ang bubusog sa aming lahat. Masusunod po, mahal na prinsesa. Inakbayan ni Marta si Sandro. Sa kanya ito inumpisahang ipasyal sa kabuuan ng isla. Namangha naman ang binatang mangingisda sa ganda ng tanawin, pero hindi niya ito ipinahahalata. Mas pinili niyang iparamdam na nasa ilalim na siya ng pagkahipnotismo ng pangyayangaw ng mga ito. Itong bangka mo na ito, Sandro, hindi mo na to kailangan. Diyan na yan masisira. Hindi ka kasi pwedeng madampian ng tubig ng dalampasigan sapagkat iba yung sakit ang idudulot nito sa iyo dahil sa mayroon itong asin na lubhan nating pinakaayaw. O ano, Sandro? Nagandahan ka ba sa tanawin dito sa aming isla? Opo, mahal na prinsesa. Mabuti naman. Namnamin mo na ang kagandahan ng mundong ibabaw sapagkat mamayang gabi, ang huling gabi na mabubuhay ka. Salamat, Sandro, kasi dahil sa iyo,
Maiibsa na naman ang aming pagkahayok sa laman ng tao. Tumango lamang at ngumiti si Sandro. Tanda ng pagtugon, saka sila bumalik sa kabihasnan ng mga aswang. Habang lumilipas ang oras, ay lihim namang pinag-aaralan ni Sandro ang buong paligid. Sa kanyang pagmamatsyag, nakita din niya sa wakas ang isang bagay na malaki ang maitutulong sa kanya. Napangiti siya habang tinatandaan ang parte ng gubat na nadaanan nilang yon. Saka siya muling tumuon sa pagpapanggap bilang isang nayanggaw na tao. Sa patuloy na pagdaan ng mga oras hanggang sa sumapit na ang pagdilim ng paligid, tinipon muli ni Marta ang lahat ng residente doon. Sinabi niya sa mga ito ang gagawing paghahanda sa gagawin nilang piging sa gabing yun. Sige na, kunin niyo na ang ating bisitang binata at umpisahan na natin ang pag-aalay. Habang hinihintay natin si Nanay Maria, ihanda na mga kagamitan sa pagluluto ng masarap nating hapunan. Nagsikilos ang lahat ayon sa inutos sa kanila ni Marta. Dumating na rin ang pinakahihintay nilang manananggal na si Nanay Maria. Paglapag nito sa kalahati ng kanyang katawan, ay siya namang pagbabalik ng ibang mga aswang. May bitbit na masamang balita. Sabi ng mga ito, wala sa loob ng bahay ang binatang si Sandro. Ano? Hindi yan maaari! Nayanggaw na si Sandro, kaya wala na siya sa dating pag-iisip. Pero nagbago ang pananaw ng batang prinsesa ng mga aswang nang ilabas ng isang aswang ang isang kamoteng walang kabawas-bawas na nakuha nito sa ilalim ng hinihigaang papag ni Sandro. Naisahan ka ng binatang yon, Marta? Hindi siya pwedeng makatakas. Kailangang mahanap mo siya sa lalong madaling panahon. O ano pang tinatanga-tanga ninyo? Hanapin ang hayop na Sandrong yon! Bilisan nyo! Dalhin nyo siya rito, patay man o buhay! Muling nagsipulasan ang mga aswang sa pagtalon, pagtakbo at paggapang. Abala naman sa pagtakbo si Sandro upang makatakas sa mga ito at hanapin na rin ang bagay na makakatulong sa kanya. Subalit dahil sa gabi na, hindi niya matandaan kung saan niya ito nakita kanina. Buwisit naman oh. Kung kailan kailangan saka pa hindi ko makita. Mamaya na nga lang. Diretso na lang muna ako sa bangka ko. Naramdaman kasi niya na may mga aswang nang nakasunod sa kanya dahil sa mga kaluskos at singkasing na mga ito. Mabuti na lamang at kaagad niyang natuntun ang kinaroroonan ng kanyang sasakyang pandagat. Subalit ang masama ay nasubsob ito sa buhangin. Pagkahawak niya sa unahan ng bangka ay buong puwersa niya itong tinulak. Sa kabutihang palad naman ay napalutang niya ito sa tubig. At nagawa na din niyang sumakay bago siya abutan ng mga humahabol na aswang na hindi bababa sa 5 ang bilang. O ano? Ha? Halika kayo! Kunin niyo ako kung kaya ninyo. Mga duwag pala kayo eh. Ha? Takot kayo sa tubig na maalat? Ano? Ha? Kasi may asin! Ha? Sige, sugod! Dali! Napipikon man pero walang magawa ang mga aswang kung hindi tanggapin na lamang at dinggin ang pangaasar sa kanila ng binatang mangingisda. Matyaga namang umupo ang mga ito sa lupa at maya-maya pa ay dumating na din ang ibang mga aswang na nagmula sa kung saan-saan. 5 minuto din ang dumaan nang marinig na mga aswang ang pamilyar sa kanilang alulong. Yun ay walang iba kung hindi ang kanilang prinsesa na si Marta na tila tinatawag sila at pinapabalik sa kanilang pugad. Nagsialisan naman ang lahat ng mga aswang para puntahan ang kanilang prinsesa.
Doon lang tuluyang nakahinga ng maluwag at napanatag ang kalooban ni Sandro. Naghanap ito ng tubig sa dala niyang styrofoam at mayroon naman siyang isang nadala na nakalagay sa plastic ng isang 1.5 na Coke. Dala ng pagkauhaw ay kaagad niya itong nilaklak at halos maubos nito ang laman. Mas lalong guminhawa ang kanyang pakiramdam dahil sa malamig na tubig na sumayad sa kanyang lalamunan. Siguro, plano ito lahat ng aking mga kasamaang mangingisda para mawala ako sa landas nila. Dahil lang sa inggit, ipapahamak pa nila ako. Pero ayos lang, kasi nakaharap ko ang mga mokong na aswang na to. Pero teka, ano nga bang gagawin ko? Tatakas na lang ba para iligtas ang sarili? O babalik sa isla para lipulin at wakasan na ang kanilang kasamaan? Pero paano? Ay, bahala na nga. Sandro, mag-isip ka ng mabuti. Huwag kang pala desisyon. Bawal magkamali, tandaan mo yan. Samantala, di makakaalis ang binatang mangingisda na yon ng basta-basta. Sapagkat kanina, kinuha ko ang tangke ng kanyang gasolina. Wala siyang magagamit para mapaandar ang makina ng bangka. Tutale malapit na rin lang mag-amihan. Hintayin na lang natin. Iyon kasi ang tanging paraan para makuha natin ang binatang yon. Nababagot naman si Sandro, kaya kung ano-ano na lamang ang kanyang kinakalikot. Hanggang sa mapansin niya na nawawala ang tangke ng gasolina ng kanyang motor. Teka, amihan na? Kung ganun, delikadong sitwasyon ko. Mukhang ito ang hinihintay ng pagkakataon ng mga aswang para makuha ako. Itutulak kasi ng hanging amihan ang aking bangka papuntang Pampang eh. Nalintikan na. Kailangan kong makaalis dito bago nila ako maabutan. Mabilis na bumaba si Sandro sa bangka. Pero bago pa siya tuluyang umalis, ay pinalitan muna niya ang laman ng hawak-hawak niyang lalagyan ng tubig dagat. Nang mapuno, ay saka siya umahon, saka kumaripas ng takbo. Ito na ang tamang oras. Bilisan niyo! Kunin niyo na ang binatang mangingisda! Pero pagdating ng mga aswang sa dalampasigan, ay wala na ito sa bangka. Napansin naman nila ang mga bakas ng binata dahil nga sa basa ang lupang tinapakan nito. Kaya sinundan nila ang direksyon kung saan yon papunta. Sa kasamaang palad ay bigla na lamang may isang aswang na lumitaw sa dinadaanan ni Sandro. Napadamba kung umatake. Mabilis namang nakailag ang binata. Pero nang magipit ito, ay dali-dali niyang binuksan ang daladala niyang lalagyan. Sa kanya isinaboy sa mukha ng aswang ang laman nitong tubig dagat. Kaagad na lalapnos ang mukha ng aswang dahil sa asin. Nangingisay ito sa lupa habang umuusok ang balat. Ginamit naman yon ni Sandro na magandang pagkakataon para makatakas. Subalit sa kamalas-malasang sitwasyon ulit, ay natisod siya sa nakabalandrang kahoy na kanyang dinadaanan, kaya't napasubsob siya sa basang lupa. Nagmistulang tuloy taong putik si Sandro dahil sa kanyang naging itsura. Pero ang aksidenteng nangyaring yon kay Sandro ay tila nakabuti sa kanya sapagkat bigla na lamang uminit ang palagi niyang daladala na kwintas na ipinamana pa sa kanya ng amang nasira. Ang bertud ng putik ng ama kong si Nardo, buhay na. Sabi ko na nga ba putik lang din ang makakagising sa natutulog nitong kapangyarihan. Ngayon, may panglaban na ako sa inyong mga aswang kayo. Parang bagong Sandro ang bumangon mula sa pagkakadapa. Seryoso ang muka, nagbabaga ang mga mata, at nakayukom ang mga palad na dinadama ang napakalakas na enerhiyang dumadaloy sa kabuuan ng kanyang sistema.
marahan siyang naglakad sa kanilapitan ng aswang na abalang naglulupasay pa rin sa lupa. Hinintay muna niya itong makabangon, saka niya ito hinarap. Gamit lamang ang isang matulis na kahoy na pinutol sa sanga ng isang puno, ay walang kahirap-hirap niya itong itinarak sa liig ng aswang na kaagad niyang ikinamatay. Eksakto naman ang pagdating ng ibang mga aswang sa lugar. Napangisi ng nakakaloko si Sandro na hindi kaagad nakilala ng mga ito dahil sa putik na nasa kanyang muka. Kanina pa ako tumatakbo. Takot na takot at pinaninindigan ng balahibo. Ngayon, sa inyo ko naman ipaparanas ang ganong pakiramdam. Walang pakialam ang ibang aswang sa sinasabi ng binata. Nanaig kasi ang gutom at pagkatakam nila sa karne ni Sandro. Kaya hindi na nila inalintana pa ang panganib sa kanilang buhay. Sa pambihirang lakas na taglay ni Sandro dahil sa bertud ng putik na kanyang tangan, ay madali lamang siyang nakaputol ng mga sanga ng punong kahoy na siyang pinanghambalos niya sa mga sumusugod na aswang. Dahil sa lakas ay tumitilapon ang mga ito bago bumabagsak sa lupa. Maski sariwa pa ang mga kahoy, ay nagkakandapira-piraso pa rin kapag tumatamas sa mga aswang. Kaagad namang nababalian ng buto ang mga ito kung saan sila napapatamaan ni Sandro. Mas lalo pang nahintakutan ang mga aswang. Nang mapahawak ang binatang mangingisda sa kanyang kwintas, pagkatapos ay unti-unti itong naglaho na parang bula. Anong pakiramdam ng natatakot at pinagmamasdan ng hindi nakikita, ha? Mga aswang! Kakaripas na sana ng takbo ang mga aswang, pero kaagad silang naabutan ng binata. Lahat ng mahuli ni Sandro ay tinatarakan niya sa liig ng mga pinutol niyang sanga. Hindi na rin alulong o singkasing ang lumalabas sa mga bibig ng mga aswang, kung hindi parang umiiyak na mga aso na hinahabol ng mabangis na hayop sa gubat. Nakabalik ang iba sa pugad na daladala ang labis na takot sa binatang kanilang tinutugis. Nagkabaliktad na sapagkat sila na ngayon ang tinutugis nito. Anong nangyayari sa inyo? Bakit parang takot na takot kayo? Marta, tama na yan. Makiramdam ka sa paligid. May malakas na enerhiyang nagmumula sa isang bertud ng kabutihan. Ganun nga ang ginawa ng prinsesa. Nanlaki naman ang mga mata niya dahil sa naramdaman. Ang lakas! Kaninong enerhiya yon? Sa akin! Napalingon ang lahat sa pinagmula ng boses. Unti-unti namang lumitaw si Sandro sa kanilang harapan. Sandro? Ikaw ang kinatatakutan ng aking mga alagad? Ako nga, Marta. Hindi ko na sana gagamitin ang bertud ng putik na namana ko sa aking ama na dating manunugis. Nangako ako noon sa harap ng puntod ni ina sapagkat ito ang dahilan ng maaga niyang kamatayan. Sinaniban kasi siya ng isang masamang nilalang na galit kay ama. Pilit niyang sinira ang bertud na ito. Pero dahil sa lakas ng puwersang dumadaloy dito, ay kinuryente niyang katawan ng pinakamamahal kong ina hanggang sa ito ay malagutan ng hininga. Sobrang sama ng loob ko dahil sa nangyari. Isa pa, nang araw ding ipamana sa akin ito ni ama, ay yun din ang araw na pinaslang siya ng mga nilalang na galit sa kanya. Kaya itinago ko na lang ito sa loob ng aking damit sa matagal na panahon. Pero batid kong sa bertud na ito, dito din ako sinuswerte lagi sa pangingisda, kaya marami akong huli. Ngayon, tinatanggap ko na ng malugod sa aking kaibuturan ang kapangyarihan nito at alam kong naiintindihan ako ni inay at ilitay. Kaya Marta, humanda kayo ng ina mong manananggal. Katapusan na ng inyong kasamaan! Si Nardong putik pala ang iyong ama.
Pwes ako ang pumatay sa kanya. Mahina kasi siya kaya karapat dapat lang sa kanya ang ginawa ko. Ginutay-gutay ko ang kanyang katawan. Kapatid ko rin ang sumanib sa iyong ina. Sa narinig na yon ni Sandro ay mas lalong lumakas ang kanyang enerhiya. Mas nanlaki din ang mga mata ng mag-inang aswang na may kasamang takot. Walang yaka! Dahil sa inyo, naulila ako sa aking ama't ina. Kaya humanda kayo sa puot at galit ng isang anak ng Nardong putik! Sing bilis ng kisap mata kung kumilo si Sandro, kasabay ng paglaho nito sa paningin ng mga aswang. Natagpuan na lamang nina Marta at Maria ang kanilang mga kasamahang nakahandusay sa lupa, na wala ng buhay, at ang iba pa nga'y nangingisay habang sakal-sakal sila pareho ni Sandro. Sandro! Iyon na ang huling boses na napakawala ni Marta dahil pinagsabay silang mag-ina ni Sandro na dinurog ang mga lieg hanggang sa lumupaypay ang kanilang mga katawan. Natapos ang laban na si Sandro ang nanalo sa labanan. Parang walang nangyaring naglakad at hinanap niya ang tangke ng kanyang gasolina. Nahanap naman niya yon sa tabi ng trono ni Marta. Bumalik siya sa pampang ng walang imik. Bago sumakay sa bangka, ay naligo muna ito sa dagat para linisin ang putik sa muka. Para namang naging gabay niya ang bertud para matumbok ang direksyon pauwi sa kanilang lugar. Nanlaki naman ang mga mata ng mga mangingisdang nagtangka ng masama kay Sandro nang makita nila itong paparating, lalo na nang mag-uwi ito ng napakaraming isda. Hindi na lamang nagkwento si Sandro sa mga nangyari. Inilihim na lamang niya ang lahat. Kinaibigan na rin siya ng lahat ng mga mangingisda. Sa paglipas ng panahon at sa matyaga niyang panliligaw kay Christine, ay ikinasal din silang dalawa. At sa pinaghalo nilang sipag na may kaakibat na swerte ng bertud na tanga ni Sandro, mabilis na guminhawa ang kanilang buhay. Pinagkalooban din sila ng 3 tsikiting. Halos sila na rin ang may-ari ng lahat ng pwesto sa palengke na tindahan ng mga isda. Tanging ang asawang si Christine lamang ang pinagkwentuhan ni Sandro patungkol sa nangyari sa isla. Ang minsang naglagay sa kanya sa bingit ng kamatayan. Nakagagawan din ng kanyang mga kasamahan dahil sa labis na inggit. Pero dahil din sa nangyaring yon, natutunan ni Sandro ang magpakumbaba at magpatawad.